Mukhang magta-try out ang free agent na si Tyrus Hill dito sa San Miguel Beer para makakuha ng isang slot. Hanggang ngayon ay isang unrestricted free agent pa rin itong si Hill at ibig sabihin ay pwede siyang pumirma dito sa San Miguel kahit na ang SMP ay hindi magpapakawala ng player o draft pick. Parang iyan ngayon ang binabalak nitong Beermen lalo na at naghahanap sila ng additional na mga players na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster. Kaya nga kung sakasakali na mabigyan ng pwesto itong si Tyrus Hill, maganda yan para dito sa SMB dahil alam naman natin kung ano ang capability ng nasabing player. Kaya nga sigurado na malaki maitulong nito lalo na sa depensa. Sa height nito na 6'5", pwedeng pwede ito na maging power forward ni Coach Leo Austria at syempre ito ay magagamit niya bilang import stopper. Pero kahit sa All Filipino, magiging maganda ang tulong nito pagdating sa rebounding at sa depensa. Dahil high leaper, high flyer itong si Tyrus Hill, pwede rin ito nagamitin na pang protection dito sa mga tinatawag na mga ibang players. For example, yung mga umaatake sa basket. Kaya malaking mayaambag ni Tyrus Hill kung mapunta siya dito sa San Miguel. Pwede naman bigyan ng San Miguel ng maikling contract, one conference contract itong si Tyrus Hill para ma-check nila kung magiging maganda ang kombinasyon nito kay June Mar Fajardo. Kung sakasakali nga na maging okay yan, aba tuloy-tuloy na, pwede nang bigyan ng mas mahabang kontrata itong si Tyrus Hill para maipakita kung ano ang maitutulong niya dito sa San Miguel Beermen. At yan sigurado ang magandang magagawa ditong SMB ngayon lalo na at gusto na nila na magkaroon ng tsansa na maka Grand Slam. At pag nagawa nila yan, sigurado na magiging mas okay na resulta nito para dito sa Beermen. Kaya magiging good news talaga ito sa kanila. Samantala naman, kumpirmado na free agent itong si Von Pesumal at itong si Paul Garcia. Na ayon nga sa mga reports, itong si Von Pesumal daw ay nakita na nagwo-workout dito sa dati niyang team na Northport Batangpier. So hindi na nakapagtataka na mga naging free agent ito. Si Von Pesumal hindi naman kasi nagagamit ng Barangay Ginebra, kaya understandable na ito'y gagamitin na o susubukan na niya na maglaro dito sa Northport Batangpier. Sa ngayon kasi, ito si Pesumal ever since naman na transfer yan sa Ginebra, hindi naman siya nagkaroon talaga ng minuto. Dahil ang sabi nga nila parang hindi siya bumagay dito sa sistema na ginagamit ni Coach Tim Cone at syempre marami ng ibang guards ngayon ng Ginebra. Kaya nga ngayon itong Gene Kings ay maghahanap syempre yan ng mga paparit sa pwesto ni Pesumal at marami naman dyan. Nandiyan si Jeremiah Gray, si Maverick Misi at sa mga free agents ang dami pa. At alam naman natin lahat na short rotation talaga itong si Coach Tim Cone. Samantala itong si Pesumal, kung mapunta siya dito sa Northport Batangpier, pabalik siya doon sa team na una siyang naglaro dyan talaga. Yan ang nag-draft sa kanya. Global Port pa ang tawag doon sa team dati. Kaya nga, diyan naman talaga nagkaroon ng playing time si Pesumal. So tignan natin kung ano talaga mangyayari kung matatanggap siya dyan. Kung sa bagay, ang Northport ngayon nangangailangan ng maraming players. Kaya hindi na rin nakagugulat na mapupunta siya dyan. Tandaan natin itong Northport, ibebenta yan dito sa Pure Blends. Kaya wala rin garantiya kung hanggang saan at kung kailan tatagal dyan si Von Pesumal. Ang maliwanag lang dito kung ikaw si Pesumal, ang importante at least maipakita mo kung makuha ka dito sa Pure Blends Northport na magiging deserving ka pa rin na maglaro dito sa PBA. At isa yan dito sa magiging maganda na options ngayon nitong si Von Pesumal. Ito si Paul Garcia, free agent din. Kaya pwede na rin yan na maglaro dito sa Northport o kaya sa alin pa mang PBA team. Nagretiro na po itong si Sean Anthony mula after 15 seasons dito sa PBA. Isa to sa mga pinakamasipag talagang players. Although nakakalungkot lang na hindi siya nanalo ng kampiyonato dahil usually mapinaglalaro ang teams ni Sean Anthony ay yung mga middle level lang, sabi nga nila. Yung mga nakapapasok naman dito sa quarters pero usually hindi nakakaabot sa finals o nagcha-champion. Ito si Sean Anthony, ang laro niya parang si Cliff Hodge. Yung maasahan mo talaga sa rebounding, sa hustle plays at nakaka-score din ito. Yun nga lang talaga, syempre habang tumanda na nagkaroon na ng maraming injuries at hindi na nakapaglaro ng mahabang minuto. Kaya nga hindi na nakagugulat na ito nagretiro. Yun nga lang, nakapanghihinayang talaga na hindi siya nagkaroon ng tsansa na manalo ng kampiyonato dito sa teams na pinaglalaroan niya. Hindi pa natin alam kung talagang literally magre-retire na sa basketball ito. Ang alam natin, magre-retire na ito sa PBA.
Pero alam naman natin yung mga PBA players na nagre-retire usually nagpupunta yan dito sa MPBL. Kaya abangan natin kung ito si Sean Anthony dyan nga mapupunta sa MPBL o baka ito ay magdedesisyon na tuluyan ang mag-retire dito sa basketball. Kaya yan ngayon ang importante kung ikaw for example, itong mga MPBL teams na interesado kay Sean Anthony, pwede pa yan. Kaya nga dito natin makikita talaga na yung paglalaro ng basketball hindi yan permanent. Kahit gaano pa sila kagaling o kahusay, eventually at some point magre-retire din yan. At itong nangyari kay Sean Anthony na pagre-retire, magaganap yan sa lahat ng mga players. Kaya abangan na lang natin kung anong gagawin ni Sean Anthony ngayon kung maglalaro pa siya sa MPBL o hindi na. Sa ngayon kasi alam natin dito sa PBA, asahan natin marami pong mga movement na pagbabago, yung mga matatandang players, baka mawala na talaga yan ng mga teams ngayon dahil syempre every year meron pumapasok ng mga rookies na bago. Samantala naman itong Rain or Shine Elasto Painter sa isa dito sa mga teams na nagkakaroon ng interes dito sa mga players ng Phoenix Fuel Masters dahil sila daw ay pwedeng gumawa ng mga trades. Alam natin na marami ng mga guards at wingmen itong Rain or Shine Elasto Painters. So ang isang posibleng mangyari ay trade nilang iba dyan dito sa Phoenix. Depende na lamang kung sino yung magugustuhan nitong Phoenix Fuel Masters do sa mga wingmen nitong Rain or Shine Elasto Painters. Dahil syempre sa bandang huli, ang magdedetermine niyan talaga ay kung ano ang mapagkakasunduan ng dalawang independent teams. Sa ngayon kasi, itong Rain or Shine Elasto Painters baka ang tinitignan dyan sa Phoenix ay itong si Jason Perkins. Alam naman natin na si Perkins ay veterano na pero marami pa rin niyang may itulong dito sa lineup ng Rain or Shine Elasto Painters lalo na kung magagamit siyang mabuti nitong si Coach Yeng Giao. Sa ngayon kasi alam natin itong Phoenix nandiyan na si Will Gosum at si Kai Balungay. So baka dyan na mag-focus yung sabihin nating front court nitong Fuel Masters at baka hindi na mabigyan ng minuto masyado itong si Jason Perkins. Kaya nga hindi na ako magtataka kung sakasakali na ang veteranong si Perkins ay i-trade na dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dito naman sa panig ng Elasto Painters, marami silang wingmen na pwedeng ibigay kapalit ni Perkins. Andiyan sila Felix Lemeti, si Andre Caracot, si Anton Asisio, si Gian Mamuyak, si Jonard Clarito. Ang dami ng players na pwedeng pagpilian, si Adrian Nocum. So ibig sabihin yan, magiging madali yung trade dito kung sakasakali ng magkasundo. Ang importante dito kung ikaw si Coach Yeng Giao, mabalansin mo ng husto yung lineup mo para hindi naman masyadong guard heavy at makakuha sila ng mga additional na mga big men na pwede nilang idagdag dito sa kanilang roster para naman maging mas matibay talaga itong kanilang magiging lineup ngayon. At bago tayo magtapos ay binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Michael D, Anthony Alon, Ireneo Salangsang, si RG Bueno, pati na rin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dexter Domer, si Dalmacio de Guzman at lahat ng ating mga regular na viewer.